Parang nasisisi ho yata yung mga campaign manager. Kayo, isa na. Kong, anong nangyari sa Mindanao na 0 vote sa ilang, lalo na sa BARMM? Alam naman natin kung ano yung nangyari doon sa Mindanao, no? This all started noong nag-file ng impeachment, no? Alam nyo, bago pa lang eleksyon, nagpapasurvey na kami, di ba? So natatrack talaga namin yung Mindanao. I will make it clear, hindi ako pabor, hindi ako pumirma. Sa tingin ko, hindi dapat tinuloy. Nakita ko na, pinakita ko na sa amin lahat na nagsosolidify yung Mindanao. Naiba ang pagpili nila ng kandidato doon is kung sino po yung hindi boboto sa impeachment. So nagsolidify yung Mindanao. Noon pa lang nakita na. Self-inflicted yun eh. Hindi dapat nangyari yun eh. Diba? Okay. Pwede pa hindi i-file yung impeachment. Bakit ba pinilit-pilit yung impeachment na sinabi ko naman sa kanila, wala naman mangyayari dyan dahil June 2 pa yan tatalakayin ng Senate. So ganun nga yung nangyari, di ba? Pero pinilit nila yung impeachment. So bakit nila isisisi sa akin yung isang bagay na sila naman ang gumawa? Alam ko naman kung sinong naninisi nito sa akin eh. Di yung mga gumawa ng impeachment, di ba? Para meron silang, hindi sila naman ang masisi. So doon nagsimula yan. Okay. Alam naman namin hindi na kami makakakuha ng boto doon. Ang tao doon, kung sino ang no to impeachment, yun ang iboboto nila. Oh. So hindi na ho nakaikot ang rally ng alyansa sa Mindanao dahil tanggap nyo na talo, ganon? Isang beses lang. Hindi, ang ginawang hakbang doon is for the candidates to campaign by themselves. So para makasingit-singit yung mga kandidato, ang in-advise namin sa kandidato, pumunta na lang kayo doon. Huwag na tayo ang buo na pumunta doon as alyansa kasi iba yung tingin nila doon. So ganun ang ginawang strategy. So aminado kami na may problema. Ang question, sino ba ang gumawa ng problemang yun? Sino ang nagsimula ng problemang yun? Di ba, we try to address the problem, pero yung pinagsimula ng problema, hindi naman ang galing sa amin. Okay. At kung na sila ilang beses, huwag niyong gawin yan. So saan ba talaga nagsimula yung problema, di ba? So ang gumagawa ng mga kwentong ito, yung mga hindi nila masagot, bakit ba nila tinuloy yung impeachment? Okay. Congressman, yung pong pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte, isa rin po ba ito sa mga salik kung bakit... malaking hamon sa kanila yon. Kung bakit talagang nilaglag, kumbaga, ng Mindanao yung mga kandidato ng alyansa? Yes, admittedly, no? But the reason why I cannot comment doon sa pag-aresto, number one, hindi ko alam yung circumstansya sa likod nun. Okay? Hindi katulad ng impeachment, ito pwedeng maiwasan eh. Yung pag-aresto, hindi ko masasagot sa inyo kung may paraan bang maiwasan yon. Kasi international. Pero yung impeachment, alam ko po kung ano nangyari dyan. Ano yun eh, hindi naman talaga dapat nag-impeachment. Diba? Isipin mo huling araw namin sa Congress, mag-i-impeach ka. Bakit? Bakit? Anong hinahanap mong gulo? Tapos sasabihin nila, tanungin mo sila, ano bang reason bakit tinuloy yung impeachment? Nag-interview naman kayo ng mga pumima sa impeachment. Ano sinasabi nila? Napilitan sila, di ba? Wala namang klamo doon eh. Ano bang ginawa na doon sa impeachment? Di ba? Nagsalita na yung mga in-interview na napilitan lang po kami mapumima sa impeachment kasi po iipitin yung pondo namin eh. So, ibig sabihin, may clamor ba yun? Kusang loob ba yun? So, bakit ginawa nila? Isisisi nila sa ibang tao. Okay, Kong, tinatanong ko yung sa Cebu, anong nangyaring performance naman ng alyansa doon? Napabayaan din ba yun, Kong? Hindi, alam mo, Igan, ang Mindanao includes all Cebuano speaking. 'Di ba? Yan ang ano nila eh. 'Di ba? Yan talaga. So yung mga Bisaya. Hindi, ang ano nila definition nila doon is Cebuano speaking. Cebuano speaking. Okay. So talaga may malakas ang simpatyan yan.